Medyo nahuli na ako ng gising kaya dali-dali akong lumabas ng aking kwarto. Nakita ko na naman ang ina ko at agad akong kinatok nito at inalok na kumain. Habang kumakain kami, binasag ng aking ina ang katahimikan. Anya, bakit parang palagi ka na lang nakatulala? Is there something bothering you? Tanong ng aking ina na may bahid ng pag-aalala. Hindi po, abala lang po ako. Marami po kasi akong ginagawa ngayon. Don't worry. Sagot ko habang pilit na tumatawa. Ayoko naman na mag-alala ang aking ina. Huwag masyadong mapagod. Anya ha? Kung ganon ay mabuti pala. Ang akala ko kasi may manliligaw na sa'yo. Sabi ni mama na agad ko kinagulat at dahilan para mabilauhan ako. Ano ma? Hindi ah. Hindi ba sabi ko sa inyo mag-aaral ako ng mabuti? Saka na yung mga manliligaw na yan, wala akong pake dyan ma. Ekstrang pagpapaliwanag ko. Napanlunok na lang ako dahil sa seryosong tingin na ibinalik sa akin ng aking ina. Nagulat ako nang bigla itong tumawa ng malakas. Ilanman ay sumabay ako ng tawad nito kahit napilit. Okay mo naman anak. Narinig kasi kita kanina, kausap mo ata si Misty. May pinag-uusapan yata kayo tungkol sa lalaki. Harvey yata ang pangalan. Agad namang uminit ang pisngi ko. Pero pakiramdam ko naman ay walang gusto sa lalaking yun, diba? Kasi base sa boses po, parang hindi ka interesado. Dugtong pa ni mama. Napabuntong hininga na lamang ako. Buti na lang ay pinipilit ko na huwag ipalala kay Misty na may gusto ako doon. Dahil baka asarin lang ako ng mga kaibigan ko. Wala ka namang gusto sa lalaking yan, diba? Pahabol na tanong sa akin ng ina. Napaisip ako agad, sasabihin ko baka hindi. Dahil kapag sinabi ko ang totoo, baka magalit lang si mama. Ngunit ayaw ko namang magsinungaling. Ano ba? Kapag nalaman ni mama na may nagugustuhan ako, ay baka ikagalit niya. Pero baka mahalata naman niya kung magsisinungaling pa ako. Paano na? Akong tumawa at sinagot ang aking ina. Wala ma, sabi mo nga diba hindi ako interesado? Sa kapiling ko wala namang direksyon ang buhay noon. Kahit short quiz nga ay hindi pa kayang sagutan mag-isa. Agad naman ako napalunok at napayo ko. Ngunit naman, umiti naman ang aking ina. Nakahinga naman ako ng maluwag. Grabe ang kaba at takot na nararamdaman ko. Pakiramdam ko ay nakaramdam na si mama. Mabuti na lamang ay napaniwala ko ito kahit papaano. Nasa paaralan na ako ngayon. Hindi ko mahanap ang mga kaibigan ko kaya agad na akong pumasok. Pagpasok ko pa naman ay naandun na ang mga kaklase ko. Naalala ko na wala pala ang teacher namin ngayon. Kaya medyo nag-iingay ang mga ito. Samantala bigla akong kinabahan. Bumalik lahat sa akin ang pag-uusap namin ng aking ina. I need to get rid of Harvey. This is for my own good. Bigla ko namang narinig ang pagtawag ni Harvey sa pangalan ko. Tumingin ako rito ng seryoso at umupo sa upuan ko. Hanggat maaari ayaw ko itong pansinin. You're so quiet. Saad ni Harvey, ngunit hindi ko ito pinansin. Tumawa ito at may sinabi ulit. You know what? Pumasok ako ng maaga ngayon. I don't want other person to sit here. Gusto ko ako lang katabi mo, sabi ni Harvey sa akin. Habang nakatingin sa akin, ito ay seryoso at maautoridad. Lumibas pang ilang mga subject at hindi ko pa rin ito pinapansin. Pakiramdam ko ay naiinis na siya. Ngunit nalilito naman ako, bakit siya maiinis? Napailing-iling na lang ako at mas lalong hindi ito pinansin. Lunch break na, wala akong balak bumunta sa kantin. Dahil hindi naman ako nakakaramdam ng gutom. And as class president, ayaw kong iwan ang iba pang mga klase ko, baka may mangyari pang gulo. Wala nga pala mga kaibigan ko. Paniguradong nakipag-away yon ng pagkain. Napahinga naman ako ng malalim. Naalala ko na naman si Harvey, lumabas ito nang hindi ako umiimik. Mukhang napapagod lang ito, kakakulit sa akin. Di ko mamin-amin sa sarili na bahagyang nalungkot ako nang hindi ako yayain ni Harvey lumabas. Ngunit siguro tama lang iyon para hindi na ako magkagusto sa lalaking iyon.
Umasa pa naman ako na aalukin niya ako. Bakit ba kasi ako umaasa? Sa bagay, ang kulit niya kasi kahapon. Talk to your mom. Pag nalalamang puro salita lang naman, bulong ko sa sarili ko at napairap na lang. Nagulat ako ng isang sandwich na biglang lumitaw sa harapan ko. Nakaramdam ako ng gutom dahil sa napakabangong amoy nito. Agad ako napaisip kung sino ang nagbibigay nito sa akin. Dahil hindi mangyayari na bigyan ako ng pagkain ng mga kaibigan ko. Magkaibigan kami, ngunit pagdating sa pagkain ay walang kaibigan. May narinig naman ako muntong hininga ng isang tao. Gulat na gulat ako dahil napagtanto kong si Harvey ito. Unti-unti akong tumingin pa itaas. Hindi nga ako nagkakamali, si Harvey ito. Eat! Don't just stare at the food, he said with a cold tone. Anong problema nito? Bulong ko sa isipan ko. Wag na. Baka labag sa kalooban mo. Malay ko bang maglagay ka dyan ng lason? Saka busog pa ako, sabi ko at napapatikim. Tinitigan lang ako nito ng seryoso at maya-maya pa ay narinig ko ang pagkalamsik mura ko. Agad akong nakaramdam ng hiya. Kahit kailan talaga ay ipinapahama ako ng tiyang ito. Ngumiti ako ng pilit at kinuha ang sandwich. Tahimik lang kaming dalawa. Nailang ako dahil hindi naman ito pinansin kanina. Ayoko ang bumasag ng katahimikan. Salamat sa pagkain, babayaran ko na lang. Pabasag ko sa katahimikan at kinabahan sa sasabihin nito. Shh, sagot nito. Na kinagulat ko ng sobra, lalo na nang humarap siya. Magsasalita na sana ako sa sobrang inis, ngunit nagsalita si Harvey. You didn't talk to me for hours. And then you're gonna say thank you? You didn't even say sorry to me. Saad nito. Sa pagkakataong ito, sa sobrang malumanay at parang bata, na tono sa sobrang lambing na lambing. Agad na nadurog ang puso ko. Pakiramdam ko ay dinibdib talaga niya ang ginawa ko sa kanya kanina. Sorry, bad mood lang ako kanina. I'm sorry again, sabi ko habang nakahayuko. Nakaramdam kasi ako ng hiya dahil sa nagawa ko. You didn't mean it. It's look like you're not sorry at all. Hindi ka naman ata seryoso, sambit niya sa seryosong boses. Nag-iinit ang pisngi ko, mas lalo akong nahi kay Harvey. Pilit akong humarap dito, agad naman itong tumingin sa akin. Again, his eyes never failed to amaze me. I'm sorry. Paghingi ko ng tawad habang nakatingin sa mukha nito. Hindi naman nagbago mukha nito at natiling seryoso. Say my name. If you're really sorry, say my name, Anya. Saad nito na ikinatibok ng puso ko. I'm sorry, Harvey. Buong tapang kong sambit. Ngayon ko lamang nasabi ang pangalan ni Harvey. Hindi ko alam kung bakit, ngunit kinakabahan ako ng sobra. Ilang segundo na rin nang namaniig ang katahimikan. Nagkatitigan na lang kami at walang nagsalita ni isa sa amin. Bigla na lang umiti ng malawak si Harvey at tumawa. Tuwang-tuwa ito. Sa napakabilis na panahon, nag-iba agad ang mood nito. Mula seryoso hanggang sa masayang isip na bata. Ano ka ba? Kinakabahan ako. Sabi ko habang naiinis pa. Ngunit nakahinga na ako ng maayos. Naguguluhan pa rin ako, pero medyo masaya na ako. Sorry, pero totoo, nagtatampo ako kanina. I didn't know na paiba-iba pala ang mood mo. From now on, I will be more careful, baka maasar kita. Sabi niya na punong-puno ng kaswitan. Hindi ko alam pero para bang silipanan ang mga paru-paro sa tiyan ko. Kinilig ako ng sobra dahil parang napaka-concern nito. Para bang ayaw na niya, hindi ko siya kikibuin. Uwian na namin. Kani-kanila lamang ay kinukulit na naman ako ni Harvey na ihatid ako. Pero tumanggi ako. Naalala ko na naman ang tagpo kanina habang kausap ko ang aking ina. Magsusungit na sana ako, ngunit sadyang tinutunaw lang na lalaki niya ng puso ko. Sayang, see you tomorrow. Sabay ulit tayong kumain bukas. Bye, Anya, pagpapaalam nito. Nahiya ako ng konti dahil sumisigaw pa ito habang naglalakad siya palayo. Nagtitingin ng tuloy mga tao, ngunit walang paka itong si Harvey.
Pagdating ko sa bahay, binati ko na lang ang aking ina at pumasok na ako ng kwarto ko. Hindi ko alam pero busog na busog ako kahit ang sandwich lang na binigay ni Harvey ang kinain ko buong maghapon. Napangiti na lang ako dahil naalala ko ang tawanan namin ni Harvey kanina. Sobrang kulit nito para bang hindi napapagod kakakulit sa akin. Kilig. Ngayong araw wala akong ibang nararamdaman kundi kilig. Naguguluhan ako. Tinatanong ko ang sarili ko ngunit sadyang hindi ko mapigilan ang sarili ko na maramdaman iyon. Maging ang pakikitungo ko kay Harvey, masyadong kakaiba. Bakit parang masyado siyang close sa akin? Bakit siya nagtampo dahil lang hindi ko siya pinansin? Sino naman ako sa kanya? Napahinga ako ng malalim. Nagkaroon tuloy ng maraming tanong ang utak ko. Tama ba na nakakaramdam ako ng kilig para sa lalaking iyon?